Mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos. Ano po? Yan. Narito po ako sa tahanan ni Nanay Tali Santos. Nakahiga po siya. Disturbo ko siya. Di bali, Bible study naman kami. Ayan, ito po si Nanay Tali. Oh. Nanay Tali, kaway-kaway yan. Siya po ay merong karamdaman, ano po. Kaya dinadalaw ko po siya upang bahaginan ko ng salita ng Diyos. Alam niyo po, may problema ka, wala kang problema, dapat talaga mas lalo kang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi ang Diyos po, tumutulong. Kaya nga tinatawag siyang laging saklolo. Basahin ko po, para makita natin sa Biblia. Sa 121 ng awit, verse 1 and 2. Doon sa mga burol ako'y napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling. Sa verse 2, hangad kong tulong, kay Yahweh nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kanino daw po galing ang saklolo natin o ang tulong natin? Ang sabi po sa Biblia, sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ganito rin po nakalagay sa 124 verse 8 ng awit. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh magmumula, pagkat itong lupa at langit, tanging siya ang lumikha. Yan, Kumbaga, parang inulit lang po yung verse 1 and 2 ng 121, Na siyang lumikha ng langit at lupa. At ang sabi pa, siyang pinagmumulan ng ating tulong. O saklolo, sa English, help sa Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ngayon, ano pa ang ibinibigay ng Diyos na gumawa ng langit at lupa? Bukod sa katangiang siya ang laging saklolo. Ang sabi po ni Apostol Pablo naman, merong nakalagay ganito. Sa Gawa 17, babasahin po natin kung ano naman po ang itinuturo ni Apostol San Pablo. Ito pong lugar na ito, kina Nanay Tali, sakop po sila ng San Pablo. Siya po ang patron saint nila dito sa lugar nila, sa Tondo. San Pablo, kasi malapit yung kapilya po rito. Ang kapilya po dyan, 3. Kung di ako magkakamali, 3 po, Nasa may Herbosa at saka doon sa papuntang highway. Yan. Sa 17 ng Gawa, itong sabi naman ni Apostol Pablo. Ito. Sa 24, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Gawa 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi naninirahan sa templong ginawa ng tao. 25. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismong nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatawan. Sabi ni Pablo, itong Diyos na gumawa ng langit at lupa, siya po ay tinatawag na Panginoon sa langit at Panginoon dito sa lupa. At ang Diyos na ito na gumawa ng langit at lupa, ang sabi po ni Pablo sa 25, siya rin ang nagbibigay buhay. Yung buhay ng tao galing po sa Kanya. Ano pa nakalagay po bukod sa buhay ang binanggit ni Pablo? Hininga. Yung hinihingan po nating angin na walang bayad.
unlimited. Ano po? Hanggang gusto mong huminga, pwede kang huminga, walang bayad. Yan ay binibigay ng Panginoon Diyos. Ano pa? Lahat ng bagay sa sangkatauhan. Oh. Lahat ng kailangan ng tao, ang Diyos po ang nagbibigay. Tandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay. Halimbawa, meron kang mag-arang bahay, marami kang kayamanan. Lahat yun binigay ng Diyos sa iyo, paggamit lang sa iyo. Yung iba naman, mali ang katwiran. Yun daw galing sa kanilang dugot pawis, sa kanilang hanap buhay. O kung hindi naman sila bibigyan ng lakas ng Diyos, paano ka maghahanap buhay? Sige nga. Kung hindi ka bibigyan ng katalinuhan ng Diyos, paano ka makakapaghanap buhay? O kung hindi ka bibigyan ng buhay ng Diyos, paano ka kikita? Maghahanap buhay. Kaya kung ano man ang meron ka, ang sabi ni Pablo, lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan ang pinagmumulan ay ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa, na tinatawag ng Panginoon at Panginoon sa langit at lupa. Ano po? Yan po ang Diyos na laging saklolo at tumutulong. Ngayon, baka naman sabihin nyo, halimbawa, napunta tayo ako nung araw po, nangangaral ako sa ospital. O ano ba yung nasa ospital? Mga may sakit. Wala naman taong walang sakit sa ospital eh. Pag nagpunta ka ron, lahat ng tao ron, nagpapatingin. Ibig sabihin, may dinaramdam. No po, kasi tinatanong ko sila eh. Lalo na sa madaling araw, yung mga pumipila po sa mga gobyernong ospital. Nung araw na pala, walang pandemic, ano? Tinatanong ko sila, bakit nandito kayo? Madaling araw pa. Yung iba nakapila na po eh. Halos kulang, doon na lang matulog sa ospital. Ang sagot nila, kasi po may sakit kami, kaya kami nakapila. Kasi may mga ospital kasi, kahit na libre, limited lang po. Case-to-case basis po ito, sinasabi ko, ano? Halimbawa, yung isang kasong sakit, kailangan ang kanilang tatanggapin pasyente, halimbawa, sabihin nila, kailangan 20 lang. Pagka ang pumila doon, higit pa sa 20, hindi na po i-entertain yung sumobra kasi 20 lang. Kaya yung iba, kulang na lang matulog sa ospital. Nung araw, meron po akong kakilala. Alam niyo po anong ginagawa? Doon po sila natutulog sa PGH. Sa pila. Sipin niyo po yon. Alis sila sa kanilang bahay. 2:00 ng madaling araw. Samantalang ang pila, 7:00 pa lang. Isipin niyo po yan. Nagtsatsaga po sila sa PGH. Ang sabi po nila, nang nakakausap ko, kasi kailangan nakapila. Kasi hindi lahat na-entertain nila sa dami ng pasyente. Kaya ganun po ang nangyayari, ano? Kasi libre. Walang bayad. Kanya lang, kung may pera ka, hindi pumunta ka sa may bayad. Pagpunta mo ron ng Timano, asistado ka ng doktor. Kanya lang, may bayad. Ano po? Yan. Balik tayo. Baka sabihin ninyo, kagaya ni Nanay Tali, may sakit. Ba't hanggang ngayon may sakit? Ang nakalagay po dito, nagbibigay buhay ang Diyos. Ito po. Gaano nakatagal na may sakit si Nanay Tali? Alam nyo po, nagkakilala kami sa ospital. Pareho kami nagpapatingin. Magkatabi kami, kaya nasira ko siya ng salita ng Diyos noon. Kaya natutunan ko itong lugar niya. Ano po? Siguro po, kung di ako magkamali, mga 2 taon na po nakaraan. 2 taon na yan. Isipin nyo, hanggang ngayon buhay pa. Yun ang ibig sabihin po, ang Diyos nagbibigay ng buhay. Yung buhay niya, sinusuplayan ng Diyos, bagamat na sa ganito siya kalagayan, tawag nila bedridden, ano po? Pero buhay pa siya, umihinga pa. Nakakapaginig na salita ng Diyos. Ano po? Huwag po sanang malikot ang isip ninyo. Yan po ang isang faktor, ano? Hindi ko mo ang isang tao may karamdaman. Maging sa Biblia po,
marami din namang hindi kagad gumagaling. Meron naman na gumagaling kagad. Kung babasahin nyo po yung Biblia, makikita ninyo, may antimano pinagaling. Pero gaano na sila katagal na may sakit? Oh, gaano na sila katagal na may sakit? Yung isa nakasulat po sa Biblia, yung sa Gawa chapter 3. Ang edad po niya, 40 maigit ang edad. O, kita nyo po, ang tagal nang may sakit at saka lang po siya napagaling ng Diyos nung binigay na po ang kagalingan sa kanya. Alam niyo po, yung kagalingan ay nagmumula sa Diyos. Huwag po natin pangunahan ng Diyos kasi ang sabi ng iba, kung may Diyos, bakit hanggang ngayon may sakit pa ako? Hindi ka dapat magrereklamo kung may sakit ka. Manapa, mas dagdagan mo pang pananampalataya mo sa Diyos. Alam niyo po, tayo, umingi lang tayo. Ang nagpapasya, ang Diyos. Hindi po tayo. Kung nga tayong magpapasya, baka lahat ng tao sa buong mundo walang sakit eh. Bakit? Kapag nanalangin ang tao, anong iniring niya? Diyos ko, pagalingin mo po sana ako. Kung 10 milyon yung umiling na ganon, pagalingin lahat at pagagalingin nga. Alam niyo po, hindi ganyan ang Diyos. Hindi po uto-uto ang Diyos. Yung tao, kung kaya mong utuhin, utuhin mo. Pero ang Diyos hindi mo mahuhuto. Bakit? Siya po nakakaalam sa buhay mo. Ano po? Siyang nakakaalam ng buhay mo. Kaya yung pasya ng Diyos, yun ang masusunod. Hindi po yung pasya natin. Basta, pagtsaga lang po tayo. Alam niyo po, meron nakalagay sa Biblia, tinuruan ni Jesus na magtsaga. Ito, babasahin ko po. Kaya, kapag lumalapit ka sa Diyos, be patient. Mapagpasisya po tayo. Ito po, ang itinuro ni Jesus na maging pasensyoso tayo kahit tayong mga tao. Ano po? Babasahin ko po. Dito po sa libro ng Lucas. Ito, 18. Ang title po nito, Ang Byuda at ang Hukom. Simulan ko po sa 1. Hanggang 8 lang po ito eh. Sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Anong tinuro ni Jesus? Laging manalangin. Ang mahirap po, ang tao nananalangin lang pag may sakit. Nung walang sakit, at saka na lang yung panalangin. Di po ba ganyan? Kaya ang mga iba, sinasabi nila, tingnan mo yan. Hindi man lang marunong magpasalamat sa Diyos. Pero antayin mo, pag nagkasakit yan. Merong mga ganon mga sinasabi ang tao. Kasi nga, tayo pong mga tao, likas na matitigas ang ulo natin. Kaya totoo sinabi na, ano ba yan? Sobrang tigas ng ulo mo. Totoo yun, lahat ng tao matitigas ang ulo. Tinuturuan na, ipinipilit pa yung mali. Gusto nila yung mali nagiging tama. Hindi po ganon. Kaya sabi ni Jesus, ito turo niya anong sabi ni Jesus? Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin. Hindi po sinabi ni Jesus, paminsan-minsan ka lang manalangin. Ang nakalagay po rito, lagi. Ano po yung lagi? Sabi ni Apostol Pablo, ito po, Unang Tesalonica 5, ito po, babasahin ko, Sa 16, magalak kayong lagi. 17, palagi kayong manalangin. 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon.
Bakit po lagi tayong magpasalamat sa Diyos na lagi tayong may pagkakataon? Sunod, sapagkat itong kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan palang pananalaging lagi ay kalooban ng Diyos para sa iyo, kaibigan, na nanonood ng o nakikinig ng bidyong ito. Ayan, maliwanag po sabi ni Pablo, kalooban ng Diyos para sa iyo. O kanino kalooban yung manalangin palagi? Sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya tinuturo na po ni Apostol Pablo ang batas ng Diyos. Anong sabi niya? Ulitin natin. Magalak kayong lagi. Kailangan may kagalakan sa puso kapag lumalapit ka sa Diyos. Hindi lumalapit ka sa Diyos, puro kasipayo ang buhay mo. Dahing dito, dahing doon. Hindi ganon. Pagkamat nahihirapan ka nga, may sakit ka, may dinaramdam ka, may mabigat kang problema, dapat masaya ka palagi kasi lumalapit ka sa Diyos na may likha ng langit at lupa na hanggang tumulong sa iyo. Oh. Ganun po. Kaya sabi po rito, magalak kayong lagi. Sinabi niyang paminsan-minsan ka lang matuwa. Hindi po. Lagi. Pag sinabing lagi, tuloy natin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kung po pwede nga lang po, minuminuto, sinasabi mo sa Diyos, praise the Lord, praise God. Dilululati mo ang Diyos sa pamamagitan ng ng buhay na bigay ng Diyos. Hindi yung, ano ba yan? Ang tagal ko na humihingi, hanggang ngayon, hindi mo pa ako pinakikinggan. Malay mo, yung inihiling mo, pag binigay ng Diyos, magbabago ka. May mga tao pong ganyan. Bigyan ko kayo ng halimbawang kwento. Sabi nung isang tao, sabi niya, Pastor, ipag-pray nyo nga po ako na magkaroon po ako ng hanap buhay. Di yung pastor, walang ginawa, kundi pag-pray siya, araw-araw. Na sana bigyan niya siya ng hanap buhay kasi yun ang prayer request niya. Sa kakapanalangin ni pastor, binigay. Nung magkaroon ng trabaho, hindi na mahapuhap. Nung makita ng pastor, minsan nagkasalubong sila. Brother o sister, ba't hindi na kita nakikita? Alam niyo po ba, nung sagot nung nagkaroon ng trabaho, busy po ako pastor sa trabaho kita niyo po, umilig siya ng trabaho, binigyan siya ng Diyos, bandang uli, yung trabaho rin ang dahilan, bakit hindi na siya makita? Ganyan ang ugali ng tao. Naturalesa po ng tao yan. Walang ginawa ang tao, pahingi nun, pahingi nilo, pahingi nire. Ginagawa niyang utusan ng Diyos, ginagawa niyang uto ang Diyos. Hindi po ganon. Kapag lumapit ka sa Diyos, talagang ipakita mo. Magpakumbaba ka. Lumuhod ka. Kausapin mo siya. Hindi yung para kang dyan Tandaan niyo po, ang Diyos ay Diyos, hindi po tao. Hindi tao ang kinakausap mo. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos kung magsalita ka sa Diyos, parang lumalabas, mas magaling ka pa sa Diyos. Hindi ba totoo yan? Ikaw kaibigan nanonood ng video ito, baka ganyan ang ugali mo. Mag-unos dili ka, kaibigan. Hindi po ganon. Kung yung tatay mo nga, kahit anong sama niya, ginagalang mo. Kasi tatay mo, nanay mo. Bakit ang Diyos na gumawa sa iyo? Nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay ng hininga. Lahat ng kailangan mo, binibigay na ng Diyos. Wala kang karespeto. Tandaan po natin, anong sabi ni Pablo? Lagi kayong magpasalamat. May sakit ka?
Ibig ba sabihin, pag may sakit ka, hindi ka na magpapasalamat? Oh, ganun ba dapat? Sabihin mo, oh Panginoon, may sakit na po ako ha, exempted na ako sa pasasalamat ha? Ay wala pong exempted. Kasi yung sulat ni Pablo, para sa lahat ng taong nabubuhay. May sakit ka, wala ka sakit, basta nabubuhay ka. Kalooban ng Diyos para sa iyo yan. Oh, kailangan palagi po tayong nananalangin, nagpapasalamat. Pagkatapos magpasalamat at saka ka umiling sa Diyos. Ang mahirap sa tao, pag lumuhod siya, antimano, umihingi siya. Diyos ko, bigyan mo po ako ng ganyan. Diyos ko, bigyan mo ako ng ganyan. Parang utusan ng Diyos na katulong. O hindi po ba, pag may katulong ka sa bahay, oy, hindi, halika nga, bigyan mo nga ako ng ganyan. Hindi po ba ganon? Ganon po ba ang trato nyo sa Diyos? Ang dapat mong gawin, kung marunong kang umawit, nahawitin pang sa Diyos, yung kahit anong awitin, para nakahukol sa Diyos ang awit mo. Mas maganda bago ka manalangin, magpasalamat, awitan mo muna siya. Pagkatapos mong umawit, ano susunod? Ipakita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Yung pangingi, sa uli na lang yun. Ipakilala mo gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Oh. Hindi eh. Wala sa direksyon ang ginagawa mo, kaibigan. Yang hangin na nilalangap mo, walang bayad. Dapat pinapasalamatan mo sa Diyos yan eh. Isipin mo, natutulog ka, umihinga ka. Eh kung alisin ng Diyos ang hininga mo, eh di mamamatay ka. Oh. Eh ang Diyos nagbigay niyan, eh di natural, Diyos din ang babawi niyan. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Kaya kung minsan po, ano nangyayari? Hindi po karma kasi yung iba sabi, nakarma nga, bagay nga sa kanya. Mula sa pagiging mayaman, nagiging mahirap. Kaya siya naging mahirap dahil sa walang disiplina. Oh. Hindi po ginawa ng Diyos na pahirapan tayo. Hindi po nagpapahirap ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo. Maayos ang lagay natin. Oh. Kung dumaranas ka mga iba't ibang mga challenges ng buhay, ipagpasalamat mo rin yan. Oh. Ako po, eto nakaranas din po ako ng mga iba't ibang challenges sa buhay. Sinabi ko ba sa Diyos na matagal na po ako naglilingkod sa iyo, bakit naman ganito? Hindi. Hindi ako nagrereklamo sa Diyos. Sa sinasabi ko sa Diyos, lagi ako nagpapasalamat. Yung ginagawa niya sa buhay ko sa araw-araw. Isipin mo, matulog ka. Wala kang bantay, binantayan ka ng Diyos. Pagdating ng umaga, gigisingin ka ng Diyos. Malakas ka. Oh, sino ba may gawa nun? Ang Diyos. Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen. Yung tatay natin, nanay natin, dahil sa pagmamahal nila sa atin, lahat ng kailangan natin ginagawa nila ng paraan. Pati ang pagtulog natin, hindi ba? Pinapaypayan ka pa pag brownout. Ayaw ka na malamukan, huwag ka nilang madapuan ng langaw. Ganun ang nanay. Oh. Kung ang nanay mo dito sa lupa, ganun ang kanyang pag-ahalaga sa iyo, lalo na ang Diyos. Ang Diyos, siyang gumawa sa iyo, kaya lahat ng kailangan mo, pinoprovide ng Diyos. Una niya, pinoprovide yung buhay mo. Binigay niya yung katawan mo. Kailangan supplyan niya ng buhay. Para mabuhay ka pa. Pagkatapos, hindi mo alam pasalamatan ng Diyos dahil may problema ka sa buhay. O sabi ni Jesus, di ba? Ano sabi niya? Ulitin natin. Tuloy na po natin yung Colossus, Lucas. Chapter 18, Ito po. Simulan ko muli sa 1. Hanggang 8 lang yung kako eh.
ang byuda at ang hukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ba kasabihan, habang nabubuhay, huwag kang mawalan ng pag-asa? Tama nga naman yon. Ano po? Pero yung iba, para po silang kinakapos ng pag-asa. 2. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. 3. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. 4. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Wala pong bilang kung gaano katagal yun. Basta nakalagay po, mahabang panahon. Ibig sabihin, matagal. Ano po? Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. 5. Ibibigay ko na katarungang iniingi ng byudang ito. Sapagkat lagi, ano sabi niya? Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapuntan niya rito. Kasi tao po yung hukom, kaya nangyayari yung pagkainis. Sipin niyo, matagal na panahon, nagtsatsaga po yung byuda. Kakapunta kay hukom. At 6, at nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. 7. Ngayon, ipagkakahit kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw at gabi. Sila kaya pag-iintayin niya ng matagal? 8. Sinasabi ko sa inyo, agad siyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang may taong may pananampalataya. Kita nyo po? Ang Diyos, yung hukom po, tao yon. Yung byuda, humingi ng katarungan. Sa mahabang panahon na ginawa niya pabalik-balik kay hukom. Sabi ng hukom, sige, ibibigay ko na. Naiinis na ako sa ginagawa nito. Pabalik-balik na lang. Kaya kinumpara po, ugali ng hukom na walang takot sa Diyos at ang Diyos, sabi ni Jesus. Hindi po ganun ang Diyos, hindi kanya pahihirapan ng mahabang panahon, pabalik-balik. Kaya sabi ni Jesus, eto po, meron siya sinabi rito, ano po, yung, basahin ko lang, eto, sa 7, ngayon, ipagkakahit kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga inirang na dumadaing sa kanya araw at gabi. Sila'y paghihintayin niya ng matagal. Natural, hindi po. Sabi ko nga po, hindi gusto ng Diyos na maghirap tayo. Pero magtiyaga lang po kayo. Sabi ng Panginoong Yesus. Nakita niyo po yung babae, ay yung halimbawa niya. Araw at gabi, kung tumawag siya sa Diyos, anong nangyari? Sabi ng hukom, ibibigay ko na ang hinihingi mo. Praise the Lord. Ganon din po tayo. Ang gusto ng Diyos, huwag tayo magsawa. Kaya nga sabi niya, lagi kayong manalangin. Araw at gabi po yung ginawa nitong byuda. Ikaw kaibigan, nakikinig ng video ito. Nanonood ng video ko. Kaya mo ba yung araw-gabi? Manalangin sa Diyos? Baka naman gawin mo lang 1 araw, 2 araw. Tama na.
Tandaan po natin. Araw-gabi, umaga, pagmulat ng mata mo, nasa higaan ka pa lang. Pasalamatan mo ng Diyos. Araw po yon. Sa gabi, matutulog kayo ng pamilya mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Araw at gabi yon. Sa umaga, araw na, maliwanag. Sa gabi, matutulog ka na, gabi na. Kahit saan ka makapunta, kaibigan, pasalamatan mo ang Diyos araw at gabi. Parang pag-inom lang ng gamot yan. Pag binigyan kang antibiotic ng doktor, iinom ka ng umaga, iinom ka ng gabi. Twice a day. Ba't yung doktor sinusunod mo? Kasi takot kang mamatay. Kaya ako umiinom ng gamot. Pagkatapos, ang bilin pa ng doktor, tatakutin ka pa eh. Sige, pag nakaligtaan mo yan. May ganyan mga doktor. Anong ginagawa ng doktor? Inilista doon sa pakete ng gamot. Doon sa takip. Nasubukan nyo na pong ganyan. Isa umaga, isa gabi. Nangyayari sa mga bahay, nililista rin po yan. Yung lalo na yung mayroong mga regular daily maintenance. Kasi baka makalimutan nila. Naka-blackboard, nakalista, nakadikit. Lagi nila nakikita. Kung yung doktor ka, binabayaran mo, sinusunod mo pa. Yan Diyos, hindi mo naman binabayaran. Ang gusto na lang ng Diyos, matuto ka lumapit sa Kanya. Ano po? Matuto tayong magpakumbaba. Alam niyo po, kahit anong bigat ng iyong pagkakasala, pag nagpakumbaba ka sa Diyos, nagpapatawad ang Diyos. Amen. Lahat naman tayo nagkamali eh. Walang hindi nagkamali. Sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala. Hindi sinabi ni Pablo, kayo lang ha. Hindi ako kasali. Sabi ni Pablo, lahat ng tao. Tao ba si Pablo? Hindi. Tao. Kaya lahat tayo nagkasala, sabi niya. Pero biyaya ng Diyos, meron pong binigay na tagapagligtas ang ating Panginoon Diyos, walang iba kundi ang kanyang anak. Ang importante yung kaligtasan. Nakakita na po ba kayo ng taong nagkasakit na hindi nagkasakit? Nakakita na ba kayong ganon? Na nagkasakit, gumaling. Hindi na siya nagkasakit. Lahat ng tao, nagkakasakit, gumagaling. Nagkakasakit, gumagaling. Kaya paulit-ulit ang sakit, paulit-ulit ang paggagaling na binigay ng Diyos. Di po ba? Ang importante dyan, yung kaligtasan. Amen. Yung kaligtasan. Bakit ko po sinabing importante ito? Lahat naman tayo magpapahalap sa mundong ibabaw na ito eh. Kanya lang, ang sabi ng Biblia, meron siyang dadatnan na buhay. Yun pong nakalagay sa Luka, Kolosas, doon sa dulo sa 8. Sa pagbabalik kaya ng Panginoong Yesu-Kristo, may madadatnan siya kaya siyang mga tao may pananampalataya. So may dadatnan siya. Anong hinanap niya? Pananampalataya. Yun po ang kailangan ng Panginoon naman sa atin. Yung doktor, ang kailangan niya sa atin, magkwento tayo. Doktor, ganito po kasi ang ginagawa ko. Para malaman ng doktor, ba't ka nagkasakit? Alak-alak po ng araw-araw. Siga-sigarilyo araw-araw. Bisyo-bisyo araw-araw. Ano sabi ng doktor? Tigil na. Huwag ka nang magbisyo. Hindi po ba gano'n ng doktor? Papagkwentuhan ka muna. May bayad yun. 500 ang konsulta. Mahal na po ngayon. Sabi nga, wala nang mura. Kaya mapapamura ka sa sobrang mahal.
Tiyaga ka na lang doon sa Ano po? Ngayon, pag may libre naman, magtyaga ka lang. Sabi ni Nanay Tali, magtyaga ka. Bakit? Pipila ka eh. Sipin niyo po, yung kausap ko no, si Ricky Sunga. Patay na rin po yun eh. Lumalabas po sa entablado yon nung araw. Nung kalakasan nila, nagpapalabas sila sa entablado yung mga joke-joke, yung Sunga Brothers. Dalawa yun, pero pareho na pong patay yun, ano? Isipin mo, madaling araw, alas 2, alis na sila, pupunta ng PGH. Samantalang alas 7 pa ang ano? Isipin niyo po yun, 5 oras, nakatenga sila doon. Doon na sila matutulog. At naranasan ko rin po yan. Saan ko naman naranasan? Philippine Orthopedic sa May Quezon City. Pumunta po ako madaling araw. Nakita ko yung tao nakapila. Nakaiga. tiyagaan ka yan. Sabi ko, ay ganito pala dito ka ako. Oh. Isipin niyo po, kasi libre. Subukan niyo pong magpunta ron ng madaling araw. Sa mga gobyernong ospital ha. O yung sinabi ko, PGH, subukan niyo pong mamasyal ng madaling araw sa PGH. Subukan niyo pong mamasyal ng madaling araw sa Philippine Orthopedic sa Quezon City. Yung tao natutulog po sa labas. Pero nakapila po sila. Para lang makahuna sila sa pila. Kasi nga po, yung sinasabi ko, case-to-case basis. Meron pong kaso, kailangan 20 lang i-entertain nila. Tandaan po ninyo yan, kaibigan. Kaya sa Bible po, ang sabi ng Panginoong Yesu-Kristo, lagi kayong manalangin. Huwag kayong magsawa. Ang gusto po sabihin ni Jesus, kung yung hukom nga hindi pinagsawaan, pero yung hukom, walang yang hukom eh. Wala pang takot sa Diyos. Pero ibinigay niya po ang gusto ng byuda. Kung ikaw pa lumalapit ka sa Diyos araw at gabi, hindi ba ibibigay ng Diyos ang gusto mo? Ibibigay po. Kanya lang, gawin mo muna yung sinasabi ng Panginoong Yesu-Kristo. Ang mahirap, gusto mo, makamit mo yung gusto mo, pero ayaw mo sumunod. Sunod muna po tayo ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Yesu-Kristo at saka yung sulat ni Apostol Pablo. Ano po? Gawin muna natin. Maging sa Mateo 6:31, panguli po, ano? Sabi ko nga po, lahat ng tao mapagkailangan. Yang milyonaryo, yung bilyonaryo, nangangailangan pa yan. Tayo pa kayang mahirap ang hindi nangangailangan? Isipin niyo po. Bilyonaryo na nangangailangan pa. Oh. Talagang wala pong katapusan ng pangangailangan ng tao. Ito, babasahin ko. Ito po yung formula ng tama ayon sa turo at aral ng ating Panginoong Yesus. Mateo 6:31. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit. O kita nyo po? Yan po yung pangangailangan ng una ng mga tao. Ano yung nakalagay ng una? Pagkain. Pagmulat ng mata mo, kumakalamasik mura mo. Anong ibig sabihin? Pagkain, pagkain, sabi ng mga bulati mo. Di po ba? Pagkatapos, bandang alas 10 naman, kumukurog-kurog na naman ang chat mo. Ano sabi ng bulate? Merienda, merienda. Maya-maya kukurog na naman. Ano naman? Tanghalian, tanghalian. Pero nasabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong mag-alala. Don't worry. Baka kayo kapusin ng pagkain. Kita nyo po, hindi po pala dapat pinag-aalala ang tungkol sa pagkain. Tuloy. 22.
Hindi ba't ang ngentil ang nababahala tungkol sa bagay nito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. 34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas. Ano yung bukas? Yung iba po, alam niyo po, kumain ng almusal, kumain ng tanghalian, kumain ng hapunan. Anong nasa isip? Ano kayang kakainin namin bukas? Ganon ang tao. Lagi niyang iniisip yung para sa kinabukasan. Sabi ni Jesus, huwag mo nang alalahanin yan. Kasi sabi niya, alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Ano lang ang gawin mo? Unahin mo lang ang Diyos. Then God provide. Ibibigay lahat ang gusto mo. Siguraduhin mo, hinuhuna mo ang kalooban ng Diyos. Yun po ang formula. Mayaman, mahirap, pareho pong mawawala sa mundong ito eh. Huwag mo nangangaring yumaman. Kung payayamanin ka ng Diyos, praise the Lord. Kung ang Diyos ang magpapayaman sa'yo. Amen. Pero kung ikaw pang magagad na magpayaman sa sarili mo, hallelujah. Praise the Lord. Marami na pong nagpayaman sa sarili nila na wala po sila sa kanilang sarili. Amen. Hindi po ba nakakasira ng buhay ang yaman? Dito po sa Pilipinas, ilan na po yung magagandang buhay ang sirang pamilya? Nang dahil po sa kayamanan, nasisira ang pamilya. Di po ba? Pero ang importante po, nagagawa mo yung kalooban ng Diyos. Sino po nakakaalala sa inyo yung tinuro ng Panginoong Yesus? Yung Lord's Prayer. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ako sa amin na kayo. Oh. Kanino nang gagaling ang pagkain? Bigyan mo kami pagkain na araw-araw sa Diyos. Ayan, ni-recite ni Nanay Tali po yun, kanya lang may hinanga lang. Yung ama namin yun. Kung alam niyo po yun, kayo po ang mag-review ng sarili ninyo. Aman Diyos nasa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Binigyan ka ng pagkain ng Diyos araw-araw, nagre-reklamo ka pa. O hindi ba ganyan ang ugali ng tao? Ano sinasabi? Ano ba namang klaseng pagkain ito? Pagkain ng hayop ito ah. Pag hindi mo kursunada, galit ka sa asawa mo. Hindi mo totoo yan? Dapat pag binigyan kang pagkain ng Diyos, kung ano man ang binigay sa iyo, pasalamatan mo. Hindi mo na nga sa pinasalamatan, itinapon mo pa yung pagkain sa basura. Ay, kawawa po. Noon, nagtrabaho po ako sa isang restaurant. Dati po, libre ang pagkain namin. Libre. As in, walang bayad. Alam niyo po ba, yung restaurant na pinagtrabahuhan kong yon, lahat ng pagkain may bayad na. Empleyado ka, kakain ka, magbayad ka. Samantalang restaurant yun ha. Nalaman ko po, kaya ginawang ganon ng may-hari ng restaurant. Kasi po, minsan sa kanyang paglalakad, nakita niya po yung pagkain nasa basura. Isipin niyo po yan. Nagpaluto ng pagkain ng may-ari ng restaurant para tanghalian ng lahat ng tao. Yung iba po, hindi naman nila kayang ubusin, sumandok sila, sandamakmak. Yung iba naman, nung nakatikim lang ng konti, ay, hindi masarap. Ginawa nila, tinatapon sa basura.
Eh, nakita po ng amo yun. Ayaw mo manis dyan. Ganon, sabi niya. Nagre-reklamo kayo sa pagkain. Ayan. Magbuhat po noon. Empleyado ka ng restaurant, gusto mong kumain, magbayad ka. Yun po ang ganti ng may-ari kasi tinatapon nila ang pagkain sa basura. Wala silang pagmamahal. Sino nagbigay ng pagkain? Natural ang Diyos. Isipin niyo po, araw-araw kayo kumakain ng isda, bakit ang daming isda sa palengke? Araw-araw tayo kumakain ng gulay, ang daming gulay sa palengke, nabubulok pa. Oh. Di ba totoo yan? Totoo yan. Lahat ng yan provided ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, doon sa sulat niya, sa Gawa 17:25, lahat ng pangangailangan ng sangkatawan, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, siya ang naglalahan araw-araw. Amen. Pagkatapos itatapon mo yung pagkain dahil hindi mo kursunada. Pag hindi mo kursunada, huwag ka nang bumiling ganong klaseng pagkain. Di bumili ka yung kaya mong kainin. Pero, hallelujah, wala ka nanganganap buhay. Binigyan ka lang ng pagkain. Pagkatapos, sasama pa ng ano mo. Itatapan mo. Oh. Hindi ka naman nilalason eh. Dapat pagpasalamat mo pa sa Diyos yan. Ano man ang lasa ng pagkain na yan, pasalamat ka sa Diyos. Bakit? Nilahan ng Diyos para sa iyo yan eh. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao. Yang problema mo, ilapit mo sa Kanya. Yang mga karamdaman, ilapit mo sa Kanya. Tutulungan ka, Kanya lang, magpasisya ka. Hindi yung ginagawa mong utusan ng Diyos. Hindi utusan ng Diyos. Ama namin nasa langit ka. O anong tawag mo sa Diyos? Ama. Pagkatapos utusan mo, yung tatay mo sa lupa, subukin mong utusan. Pag hindi tadyak ang abutin mo, baka ilalabasan ka ba ng arma? Alam niyo yung mga matatanda nung unang panahon, meron silang kawayan. Kapag kumakain, yung kawayan nasa tabi nilang ganon. Kaya yung mga anak niya, wala reklamo, kain lang ng kain. Kasi pag nagreklamo sila, kukunin ng tatay yung kawayan. Ikakalampag na ganon sa saing. Yung mga anak takot. Gusto mo bang ganon? Lagi kang gaganyanin ng Diyos? Baka, sige, kaibigan, ano? Tandaan po natin, ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang biyaya ng Diyos, wala pong limit. Unlimited. Ano po? Wala pong limit. Kaya sabi ni Jesus, unahin mo lang ang Diyos. Lahat ng kailangan mo. Kita nyo po? Ibibigay niya. Kanya lang. Kaya hindi po maibigay-bigay ng Diyos kung minsan, dahil sa kawalan mo ng pananampalataya. Tapos sasabihin mo, ako naman, may Diyos ako sa buhay. Ako naman, ganito naman ako. Sino niloloko mo? Sino niloloko mo? Lahat ng ginagawa mo, nakikita ng Diyos. Pagkatapos, ganun pang katwiran mo. Kung susukatin ka, baka hindi ka nga nakakasunod. Kaya sabi doon sa Roma 3:23, man becomes short. Hindi po nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. Kaya lahat ng tao na nagkasala. Ano po? Tandaan mo yan, kaibigan. Hanggat nabubuhay, hanggat malakas tayo, anong dapat nating gawin? Huwag po tayong titigil magpasalamat sa Diyos. Gawin natin araw at gabi. Yung tinuro ng Panginoong Yesus. Araw at gabi. Sa lumantipan nga po si Daniel, 3 beses, umaga, tanghali, gabi. O sige nga kaibigan, kaya mo ba yun? Sige, sundin mo si Daniel. Si Propeta Daniel. Gusto mo ba yun?
tama na yung dalawa. Eh kung minsan, kahit isa lang, hindi mo magawa eh. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan itinuro mo sa amin sa oras pong ito. Na kami pong mga tao, sadyang mahina po kami. Ano man po ang aming gagawin, Panginoon, kasi po nasa lamang kami. Kaya likas sa amin po ang kainahan. Tulungan mo po kami na patuloy na lumakas po ang aming pananampalataya, sapagkat ang aming pananampalataya ang sukatan ng aming kaligtasan. At yan din po ang hahanapin ng iyong anak na si Jesus sa kanyang muling pagparito, gaya na nakasulat po sa Biblia, Colosas 1:18 ay 18:8 do sa second paragraph. Pagbabalik kaya niya, tanong po, meron kaya siya madadatnan na pananampalataya ng tao? Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa lumalapit po kami sa luklukan ng iyong biyaya. Tulungan mo po si Nanay Tali sa kanyang pangangailangan sa buhay, O Diyos. Ikaw lang po ang tanging pwedeng sumagot sa lahat ng kanyang kahilingan. Kami po, hanggang hiling lang po kami, Panginoon Diyos. Kaya kami po nagpapasensya naman. Gaya na sinabi ng aming Panginoong Yesus, yung kanyang sinabi yung tungkol sa hukom na walang pagkatakot sa iyo. Hallelujah. Marami po salamat sa iyo, Diyos. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Kayo pong gustong tumulong kay Nanay Tali, hindi ko po kayo iniingan. Kung gusto niyo po, sabi ko kung gustong tumulong. Ang pangalan ko po, Manuel Bautista. Meron po ako cellphone number. Ito po, pwede niyo po akong tawagan o kontakin. Ano po, kasi wala po cellphone si Nanay Tali. Wala akong alam na Hindi contact. po ako marunong mag-cellphone. Yan. Ito yung number na ginagamit ko po. 09 05 89 20 509. Ulitin ko. 09 05 89 20 509. Gusto niyo pong tulungan siya, Salamat po. idahan niyo po through text sa akin. Wala po akong GCash. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa akin through text. O tawagan niyo po ako kung paano niyo po mapapadala yung tulong niyo sa kanya. Marami naman po, ano yan, yung mga remittances. Ano po? Ayan. Minsan pa, ito pa po, ano? Ayan, si Nanay Tali. Ayan. Ayan po, ano? Senior citizen na po siya. Malapit sa birthday ko pa. Kailan ang birthday mo pala? February. Oh, yan. February po. Araw ng mga puso. Oh, araw ng mga puso. Yung February po, ano? Araw ng puso yun. February 1 hanggang 28. Hindi lang po tuwing 14, ano? Month of February is month of the heart. Ayan. Ito po si Nanay Italiano po. Ayan. Biyaya ng Diyos, pinalalakas po siya kahit na ganyan po. Kasi po, ang salita ng Diyos, hindi niya po pinagsasawahan. Tindadalaw po ako rito. Alam niyo po, si Nanay Tali, nung hindi pa po siya nakaratay ng ganito, konting kwento lang, ano, naglalampaso siya. Pag dumating ako, umiinto siya. Bakit umiinto siya? Kasi mag-Bible study kami. Kumisa naman, datnang ko siya, naglalaba. Bibitawan niya yung labahin niya. Para lang mag-Bible study kami. Kung ano man po yung ginagawa niya, umiinto siya. Ganon niya po kamahal ang salita ng Diyos. Amen. Binibitawan ang kanyang ginagawa at ang ginagawa niya makinig muna. At saka niya pagpapatuloy yung kanyang ginagawa. Yan po ang isang ugali ni Nanay Tali. Ano po? Pangalan niya po, Nanay Tali Santos, sa kanyang asawa. Ano po?
O kaibigan, ito na naman tayo. I-share mo sa iba. Itong aking munting video, hindi lang po siya video, kundi salita ng Diyos. Amen. At ikaw naman na nasharean, kaibigan, i-share mo rin hanggat maaari. Praise the Lord. Ano po? Yes, Lord. I-share po natin ang salita ng Diyos. Kaya sana naman kung ano-ano po yung sinishare ninyo, mas maganda ang i-share nyo tungkol po sa salita ng Diyos. Ayan, si Nanay Tali, tinanggap niya po niya si Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Sabi ko nga po, Amen. matagal na kami magkakilala. Kaya tinanggap na po niya noon pa. Nung una pa po kami magkita, nakapagsimula po mag-Bible study, dito po sa kanyang tahanan. Bahay niya po ito. Hindi po siya umuupa, sarili niyang bahay. Ayan. Kita niyo po, yan. Makikita niyo po yan sa, iyan po natin yung camera. Yan. Yan po yung bahay ni Nanay Tali. Yan. O. Ayan, ano po, ayan. Tandaan po natin, ang gawang mabuti, may bayad na kabutihan din po yan. Ano po? Wala yung mga ano ko dito. Ayan. Kaibigan, minsan pa hanggang dito na lamang po ang aking munting video. God bless us all. Amen? Amen. Amen. Minsan pa, ayan, si Nanay Tali. Ayan. Amen. Ayan po, ano?